Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron tayong pag-uusapan, tungkol nga po ito sa isang contractor. Alam niyo yung contractor? Congressman na contractor. Hindi iniwan yung ugaling contractor sa pagiging public servant. So, meaning, negotiable. Ang kanyang pagiging public servant. Meron kasi akong nakitang video na itong si Edwin Garjola, mga minamahal, na isa sa mga binanggit ni PBBM na allegedly nakakuha daw kuno ng mga maraming projects. Ang nakakapagtaka kasi dito, in the first place, lagi siyang kinakampanya ni San Pedro sa Muntinlupa. Syempre, mapapaisip tayo, ang dami nang anomalya, kinakampanya pa. For what reason? Kaya, need mag-isip, mga minamahal, ng taong bayan, ano nga ba talaga ang meron? Bakit gano'n na lamang ikampanya itong si contractor? Meron na kayo papanood na video, ha? Sino si Edwin Guardiola ng CWS party list na ikinampanya ng todo ni Aldrin San Pedro sa Muntinlupa noong nakaraang eleksyon? Si Edwin Guardiola ay isang kontraktor na nakakuha ng bilyon-bilyong proyekto mula sa DPWH. Binanggit ni Pangulong Marcos ang kanyang pangalan bilang isa sa mga nangungunang kontraktor sa bansa. Dito sa Muntinlupa, dahil sa todo pangangampanya ni Aldrin San Pedro ay nakakuha ng 15,000 boto ang CWS party list na ito. Para namang tinulungan pa natin ang kontraktor na ito na kunin ang pera ng bayan mula sa DPWH. Diba? Actually, nakakagulat mga minamahal. Actually, we know na talaga na ganun yung magiging takbo. Ang hindi lang natin expected dito, yung twist na kinakampanya pa din, diba? Even though na meron ng issue. Kaya wag nyo kaming sisihin, diba? Or wag nyo kaming questionin na dinidiin ng maigi itong si Aldrin, mga minamahal, na in the first place, mali kasi contractor na siya kung tawagin, mga minamahal. Buti na nga lamang yung mga kamag-anak ko dyan sa Muntinlupa, hindi binoto yung yung CWS party list. Kasi tingnan ninyo, di kung binoto yan ng mga kamag-anak ko, di sana mga minamahal, nagsisi sila. Chinat ko nga yung tita ko sa Muntinlupa. Sabi ko, nagtatakot, binoto nyo ba yung CWS party list dyan? Sabi nyo, hindi. Ba't namin iboboto yun? Dati na daw pong merong issue. Kasi mga minamahal, kahit naman dito sa bilyonaryo, pakita ko yung balita. Ito, ayan, clueless daw. Contractor Garjola pours 400 million into Vice Mayor Estrellas flood project in Baliwag where BBM found a ghost wall. Diba, ang dami kasing nakita ni President Bongbong Marcos na mga lapses doon nga po sa Baliwag, Bulacan. Diba, si President Bongbong Marcos na mismo ang nakadiscover. Tapos bakit sobrang lakas pang ikampanya, diba, dito sa Muntinlupa, itong taong to na si Edwin Garjola, like, anong meron? Bakit kinakampanya siya ng todo dyan sa Muntinlupa? Like, mapapaisip ka, mayroon bang sabwatan? Ano ba yung twist? Kasi, sa mga dokumentong lumabas, mga minamahal, si Garjola, matagal na talaga siyang nasa construction industry. So, ibig sabihin, like, literally, talagang sanay na siya sa mga bidding or DPWH project or mga flood control contracts. Ngayon, yung twist na sinasabi ko sa inyo, nung naging congressman na, diba, itong taong to, hindi niya na binitawan yung ugali ng pagiging contractor. And sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, according sa ulat ng bilyonaryo, merong bilyon-bilyon daw di umano na pumasok na pondo sa mga proyekto niya mula sa DPWH, and karamihan daw po ay mga nasa lugar na konektado sa mga kilalang local official. Ano ba naman yung kantang yan, multo? Nagbablog tayo dito, bigla tayong naparelapse.
By the way, shoutout sa mga broken dyan. Diba? We need to heal our own. Hindi tayo magagamit, hindi tayo magiging user. Diba? Musta yung love life niyo? Aileen! Pakipatay muna yung pakihinaan yung sound. Bigla tayong nag-relapse eh. So ngayon, going back sa ating topic mga minamahal, ang mas matindi pa dito, ilang proyekto, 'di ba? Nitong taong to, ghost, 'di ba? Walang actual na implementation. So kung totoo man ito, ibig sabihin itong si congressman na ito, matatawag natin na literally na contractor talaga. Congressman sa titulo, pero negosyo pa rin ang kanyang inatupag. So, yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, yung kanyang pagiging public servant is literally like negotiable. Ngayon, ito yung pinagtataka ko. Bakit nga ba sobrang sipag ng ilang mga politiko sa Muntinlupa na ikampanya itong si Garjola? Oo, yung kanyang party list nga, 'di ba? Nakakuha pa nga ng 15,000 votes. So, at the end of the day, sino ba yung kumikita? 'Di ba? Sino yung tumutulong dito? Or sino ba yung mananagot? Kasi maraming residente mga minamahal sa Muntinlupa na nagtataka na din. Even nga din yung mga tita ko dyan na bakit parang ang daming resources ng taong ito kahit hindi naman daw taga dyan. 'Di ba? Ano ba yung meron? May mga ulat din kasi tayong narinig mga minamahal na ang pangalan daw ni Garjola di umano, abay, nagagamit, oo, sa mga padrino, bilang sponsor, sa mga event, like, para saan yung kanyang pagsisipag? Oo, taga doon naman siya sa ibang lugar, ba't nakakarating yung kanyang pangalan dito sa sa Muntinlupa? Ano ba to? Negotiable ba yung pagiging magkaibigan ninyo? Nagtatanong lang ha. So, para saan ang sipag? Public service ba? Or investment para sa mga malalaking balik? Return of investment? Kasi, you know what, mga minamahal, kung totoo talaga na pinanalo siya gamit ang ang pondo, koneksyon, or impluensya, abay parang tinulungan natin na manalo ang mga taong nangungurakot. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ito yung realidad sa politika. Kapag ikaw ay isang negosyante, especially contractor ka, na pumasok sa politika, madaling ihalo ang negosyo sa serbisyo. Madami pa nga dyan, negosyo muna bago serbisyo. Kaya, kung hindi tayo magiging mapanuri, kung hindi tayo, di ba, hindi natin titingnan, or hindi tayo iimik sa mga kaganapan, di ba, ano na lang yung magiging sistema ng bansang Pilipinas. Kasi ito parang padulas ito or por pabor sa mga kapwa nila public servant na nagnenegosyo din. So, hindi pwedeng tahimik lang tayo dito. 'Di ba? Habang yung mga ganitong klase ng politiko na ginagamit ang pangalan ng mga opisyal para pagtakpan, 'di ba? Mga anomalya na kanilang ginagawa, dapat tayo, nagmamasid tayo. Kaya nga si PBBM mismo nagsabi, may ghost project dyan sa flood control area na yan. 'Di ba? So kung meron mang tawag dito, kung mismo nga ang presidente na ang nagsabi na hindi ito chismis, dapat we should investigate it, mga minamahal. Kasi sa Baliwag, 400 million ang inilaan, 'di ba? Tapos nakita naman natin yung resulta. 'Di ba, mga minamahal? Wala talagang malinis na kanal. 'Di ba? Hindi maayos yung daluyan ng tubig. Tapos, hindi rin ligtas yung ilang mga residente dyan. Pero, ngayon, 'di ba, sa nakikita natin, talagang tuloy yung baha, tuloy yung reklamo, tapos yung mga issue talagang talamak, 'di ba? So, kung totoong walang aktual na proyekto, abay dapat merong liability or merong pananagutan kung sino man ang dapat na may pananagutan dito. Hindi pwedeng hindi ko alam 'yan. Kasi pera ng taong bayan 'yan eh. You should know it. Kasi ikaw yung nag-spend niyan at kung totoo nga ang ginamit lang, 'di ba, mga minamahal, ang mga proyekto para sa maglander ng pera or magpaikot ng pondo, 'di ba? Dapat sa COA or DPWH, ombudsman na mismo dapat ang kumilos or kumalikot dito. Kaya, Boying Rimulya, nananawagan kami sa'yo, kalikutin mo din to. Oo. Kasi, mga kababayan, doon nga po, sa Muntinlupa, sa Bulacan, at sa buong Pilipinas, hindi lang ganito yung kwentong nararanasan natin. Madami pa yan, ilan lang yung mga nakikita natin eh. Kapag kampanya, puro pangako, 'di ba? Puro para sa bayan, pero pag nanalo, 'di ba? Ang bayan always talo. Kaya
mga minamahal, sa susunod, sa lalapit na eleksyon, di ba, kahit sino mang daladala ang kanilang mga pangalan or angkan, huwag kayong magpapauto sa mga nagpapanggap lang na mga politiko. Tanungin nyo nga muna, ano ba yung credential ninyo bago nyo iboto? Di ba? Or kung contractor man yan sila, tanungin nyo muna kung may history ba sila yung pangangamkam sa taong bayan. Huwag natin hayaan ang boto natin ay maging puhunan ng negosyo ng mga politician. Tandaan, mga minamahal ha, hindi lahat ng masipag sa kampanya ay masipag din magserbisyo. Minsan ang iba, masipag lang magnakaw, which is, that's the reality ng ibang mga public servant. At hindi natin pwedeng i-deny yan. So kayo, ano yung masasabi nyo dito? Dito kay Mayor Aldrin ba? Ng San Pedro, ng Tinlupa ba, mga minamahal. Bakit ba ganito? Itong taong ito, diba? So, nagtatanong lamang po. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more updates.